Nagpatuloy ang kwento kung saan bumalik na naman sa umpisa si Enred at narinig na naman ang masakit sa kanyang tainga. Sinabi ni Andrew sa lahat na tatawid sila sa malawak na demuhang ito at hahanapin ang mga nabihag ng mga kaaway na naunang ipinadalang kasamahang scouting party, at ibabalik sila bilang mga bilanggo at makakakuha sila ng gantimpala. Narinig ito ni Enred, sa isip-isipan ni Enred sinabi niya na 100 beses na nilang nasubukan ito, at sa sandaling makapasok sila ay hindi na ito makakalabas ng buhay. Tiyak na may itinatago ang mga bastardong aspan na iyon, at kailangan niyang malaman kung ano ito kung ipagbibigay alam niya iyon ay hindi na niya kailangang mamatay. Si Henry ay tumawag sa kanya. Nang makitang malayo ang pag-iisip niya at napagtanto ni Enred na kung susubukan niyang umiwas. Nangangahulugan ito na ang katapusan ng loop. Ngunit napagpasyahan niya na hindi niya tatakasan ang pader na ito. Biglang tumawag sa kanya si Andrew at sinigawan siyang hoy walang kwentang squad leader, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Nilapitan siya ng isa pang kasamahan na may piklat sa mata at sinabing, hey alam kong may problema ka, pero kailangan natin magpatuloy. Ang ating squad leader ay may sariling paghihirap din. Sinagot siya ni Enred, at bakit ko naman kailangan gawin yun? Tanong ni Enred sa kanya. Sabi pa ni Enred, may limitasyon ang pagkonsenti sa isang tanga at nagtatanong sa lalaki kung pagod na ba siyang halikan ang puwet ni Andrew. Nagsimulang magalit ang lalaki at itinulak siya ni Enred na nagsasabing tapos na siya sa paglalaro ng ganitong laro. Si Andrew ay makikitang galit at bubunot ng kanyang espada na nagtatanong sa kanya kung siya ay sumusuway sa mga utos. Napagtanto ni Enred na kailangan niyang i-reframe ang sitwasyon at sinabi sa kay Andrew na hindi siya sumusuway sa kanya sa halip siya ang magbibigay ng utos mula ngayon. Nagsimulang magalit si Andrew. Sinabi ni Enred sa sarili na hindi siya makakaligtas ng mag-isa pero gagamitin niya na lang ang lakas ng mga kasamahan niya. Naalala ni Enred noong una nilang subok na pumasok sa damuhan at ipinaliwanag niya kung paano nakaligtas si Andrew ng matagal, kasama si Henry at ang sundalo na may galos sa kanyang mukha na kasing tigas ng kanyang hitsura. Siya ang pinakasanay sa squad ngunit nananatili sa puwit ni Andrew at siya ay isang uri ng bodyguard o babysitter na si Andrew. Bumunot ng kanyang talam at nagsasabing maaari niyang subukang mag-utos kung kaya niya siyang talunin at sabay sabing hagotin mo ang espada mo. Sinabi ni Enred sa sarili na ang isang normal na sundalo ay hindi magkakaroon ng bodyguard. Halatang sinanay siya ng maayos base sa kanyang poster, pero mukhang kaunti lang ang experience sa labanan. Marahil si Andrew ay anak ng isang mayamang Panginoon o may iba pa. Ngunit sinabi niyang kung iyon ang kaso ay hindi siya dapat maging sabik na sabik sa mga resulta o baka naman siya ay isang bumagsak na maharlika. Si Andrew ay nagsabi na ang paghusga sa pamamagitan ng iyong kaunos-lunos na mga kasanayan ngunit mataas ang ranggo, isang kang taluna na hindi kailanman nagsasanay habang umaasa lang sa bayad na pera. Sinasabi ni Enred sa kanyang isipan na wala na siyang paki kahit sino pa si Andrew, hindi siya susunod sa mga utos niya. Sinimulang sabihin sa kanya ni Andrew na naiiba siya sa kanya dahil may misyon siyang dapat tuparin. Sigaw niya kay Enred. Si Enred ay nagsimulang magsabi sa kanya na ang dami mo pang sinasabi lumapit ka na lang at hindi ako gagamit ng espada. Tumakbo sa kanya si Andrew at sinabi pa ni Enred sa isip niya na mahihirapan siyang makipaglaban sa taong bihasang katulad niya, ngunit halatang minamaliit niya ako. Ang kanyang mga walang pakundangan na kilos ay haantong sa kawalang ingat at iyon ang aking kalamangan. Sumugod si Andrew ng pasaksak patungo sa ulo ni Enred at ginamit ni Enred ang kanyang kamay upang lumihis habang ang espada ni Andrew ay napa-atras pabalik, napagtanto niya na nagkamali siya ng galaw. Sa pamamagitan ng paglapit at pagsuntok ni Enred ng malakas sa kanyang tiyan dahilan upang hindi makahinga. Si Andrew na napasuka at bumagsak sa sahig sa pagubo. Ang kanyang babysitter at si Henry ay parehong nagulat kay Enred na sa isang suntok lang, habang inakala nila na si Enred ay isang mahinang sundalo. Sabi ni Enred mula ngayon ang squad ay nasa ilalim na ng kanyang pamumuno na nagtatanong kung may problema ba sila dito. Si Henry ay hindi makapagsalita at ang babysitter ay nagsimulang mag-isip tungkol dito. Pagkatapos bumaba ang tingin kay Andrew na mukhang nadismaya sa kanyang sarili ang lalaking aso ay bumontong hininga, samantala sinabi ni Enred na ito na ang unang hakbang. Pagkatapos nagpatuloy sila at makikita silang naglalakad sa damuhan at nagtataka sila kung ano ang iniisip ng bastardong si Enred sabi nila. Pagkatapos ay tinanong ni Enred si Henry kung ano ang kanyang pangarap.
Si Henry ay medyo nabigla at nagtataka kung bakit siya na-curious. Ngunit sinabi din sa kanya na gusto mag-asawa ng magandang babae na nagmamay-ari ng flower shop. Sinabi ni Inred na kailangan niyang makaalis ng ligtas dito. Sa isa pang lalaki ay nagsabi na kamakailan lang nagkaanak ang kasintahan nito at naging ama. Sinabi sa kanya ni Enred na kung ayaw mong mabuhay anak mo na walang ama ay kailangan mong makaalis ng ligtas dito. Ang isa sa mga sundalo ay gustong magbukas ng sarili niyang negosyo at ang isa naman ay gustong umuwi. Nagtanong si Inred kay Andrew at sinabi niya na gusto niyang matupad ang hiling ng kanyang ina at ang kanyang misyon ay buhayin ang house gardener. Si Inred ay nagsabi na dahil lahat sila ay may mga pangarap at para matupad ay kailangan nilang matiyak na makakalabas sila dito ng buhay. Huminto siya sa paglalakad at sinabi sa kanila ng garantisado na makakalabas tayo dito ng buhay. Lahat ay nagulat dito at sinabi ni Inred sa kanyang isipan na kailangan niya sila upang kumilos ng maagap dahil wala nang mas nakakaganyak kaysa sa sarili mismo at malapit nang lumitaw ang kalaban at pinaplano niyang makalusot sila. Itinuro niya ang damuhan na sinasabi kay Henry na tumira ng palaso doon sa tinurong direksyon. Sinubukan ni Henry na sabihin sa kanya na wala namang meron doon. Ngunit sinabi ni Inred na hindi na niya uulitin ang kanyang sasabihin tira na. Si Henry ay tumira na nga ng kanyang pana at nakita natin na tinamaan nito ang isa sa mga lalaki sa ulo at bullseye ang mga kaaway. Pagkatapos ay sumigaw na sila ng kalaban isang ambush, na ikinagulat ni Henry at ang iba pang kasamahan. Si Inred ay naglabas ng espada na nagsasabi kay Andrew na sundan mo ako. Si Andrew ay nagalit at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Samantala si Enred ay mabilis na sumugod patungo sa mga kalaban at sinabi ni Inred na upang labanan ang mga mananambang kailangan nila muna silang hanapin at tambangan ang kanilang mga kaaway. Habang makikita natin siyang sinasaksak ang isa sa likod at pagkatapos ay binunot ito at makikita ang dugo sa kanyang espada. At pagkatapos ay inihanda niya ang sarili para sa susunod. Nagsimula ng magtaka ang mga kalaban at sumigaw ng, patayin sila. Nakita natin si Andrew na sinaksak ang isa sa leeg. Sinabi ni Enred na kailangan nilang samantalahin ang kalituhan ng mga kalaban upang bawasan ang kanilang bilang hanggat maaari. Ang dahilan kung bakit isinama niya si Andrew ay dahil susunod ang kanyang tagapagbantay. Nakita natin ang isa sa mga kalaban na aatake mula sa likod ngunit agad na naputulan ng ulo at hiniwa-hiwa pa ng tagapag-alaga. Sinabi ni Enred na ito ang pinakamainam na pagkakataon na mayroon sila. Nakita natin si Enred na pumutol ng isang braso ng kalaban at sinabi niyang ang bilang ng mga kaaway, na orihinal na 12, ay nabawasan na sa 8. Paparating na ang natitira, at nakita natin ang iba pang mga kasama ni Enred na sumugod. Iniutos ni Enred na patayin silang lahat. Sumugod ang grupo, dinurog ang kanilang mga kalaban. Sinabi ni Enred na sa ganitong matataas na damuhan, nahihirapan ang mga sundalo ng kalaban na mahanap ang kanilang lokasyon. May isang dahilan kung bakit sila ang unang nakakita. Nakita natin ang pantrang tumatakbo malapit sa kanila. Isa sa mga kalaban ang nagulat at nagtangkang atakihin ito, pero lumitaw si Enred mula sa gilid at sinaksak ang lalaki sa tiyan. Sinabi ni Enred na hinabol nila ang hayop noong una at aksidenteng natuklasan sila. Sa pagkakataong ito, hindi nila napansin ng mga kalaban ang ambush dahil nakatuon sila sa paghahabol dito salamat sa pasang ito. Dahil maayos ang lahat, hindi niya hahayaang mamatay ang hayop ng basta-basta. Sinabi ni Enred na natapos na nila ang laban. Nakita nating hingal na si Andrew habang nililinis naman ng tagapag-alaga ang kanyang espada. Iniutos ni Enred na agad silang umalis habang pinapanood siya ng Pantera mula sa likod. Sa kabila ng isang casualty, 6 pa ang natitirang miyembro ng kanilang grupo. Kahit ilang ulit nang naulit ang mga laban, imposible ang mailigtas lahat. Ngunit ito ang may pinakamataas na bilang ng nakaligtas, at gusto niyang magpatuloy. Nakakita tayo ng isang lalaki na nagbabantay, ngunit mabilis siyang naputulan ng ulo ni Enred. Sinabi ni Enred na dahil sa mga loops, alam ni Enred ang bilang at lokasyon ng mga sundalo ng kalaban. Kung magpapatuloy sila sa diretsyong daan, siguradong mawawasak sila ng 30 mga crossbowmen. Kaya kailangan nilang lumiko pa kanan upang maiwasan ang mga ito. Ang mga spearmen na paulit-ulit na humahabol sa bawat loop ay kailangang agad na maalis, dahil kung hindi, maaapektuhan ang kanilang mga galaw.
Sa paggamit ng hit and run na taktika, nagawa nilang takasan ang pagkakakulong ng mga kalaban. Nakita natin si Andrew na pinapatay ang isa sa mga sundalo. Sinabi ng kanyang tagapag-alaga na halata niyang masyado nang napapagod si Andrew. Kapag dumilim, mahihirapan na silang mahanap ang daan palabas, kaya kailangan nilang makalabas habang maliwanag pa. Sinabi ni Enred na kailangan nilang magpatuloy. Tinanong siya kung bakit sila pumapasok pa sa mas malalim, at sinabi ni Enred na alam niyang tama ang direksyon nila. Idinagdag pa niya na hindi niya tatanggapin ang anumang pagtutol at kailangang sundin siya. Mukhang inis ang tagapag-alaga, at nagulat si Henry nang makita niyang nakatutok na ang kanyang espada kay Enred. Sinabi niya na dapat tama ang asal mo Captain at wala siyang balak na sundan si Enred sa kamatayan, kahit kailangan pa niyang patayin ito ngayon para lang makahanap ng paraan upang mabuhay. Sinabi ni Enred na alam niyang huli na para umatras. Dahil sa kanilang naging hakbang, tiyak na napuno na ng mga kalaban ang kanilang daan pabalik. Tinanong ng lalaki kung dapat ba talaga siyang sumunod, at sinabi ni Enred na gusto niyang linawin na gusto rin niyang mabuhay. Inakala ni Andrew na si Enred ay isa lamang walang silbing basura tulad ng kanyang ama, na sumuko na sa lahat at sinayang ang kayamanan ng kanilang pamilya. Ngunit hindi pala iyon ang totoo. Sa katunayan, pinapaalala ni Enred kay Andrew ang kanyang ina. Nakita natin ang ina ni Andrew na sinasabihan siya na kahit maaaring magtapos na ang kanilang pamilya, umaasa siyang magiging isang tao si Andrew na kayang pangunahan ang kanilang mga tao. Kailangang makuha niya ang kanilang tiwala at muling itayo ang kanilang pamilya. Sinabi ni Andrew na palagi niyang hinangaan ang kanyang ina at nais niyang maging katulad niya. Makikita natin sa mga mata ni Enred na siya ang taong gumagawa ng daan. Sinabi niyang magtiwala sa kanya at mabubuhay sila. Lumapit si Andrew at sinabi niyang nagtitiwala siya kay Enred, at tinawag siyang kapitan. Sinubukang pigilan siya ng tagapag-alaga, ngunit sinabi ni Andrew na si Enred ang captain nila ngayon, at ang isang squad ay sumusunod sa mga utos ng kapitan. Nagulat ang tagapag-alaga, at sinabi ni Enred sa kanila na yumuko hanggang sa ibigay niya ang senyales at manatiling malapit. Ang unang hakbang sa pagtakas ay ang mauna at ambusin ang mga kalaban upang makatakas mula sa kanilang pagkakakulong. Sa ikalawang hakbang, nakita natin silang dahan-dawang gumagapang sa damuhan habang naririnig nila ang kaluskos. Nakita nilang may mga sundalo ng kalaban na naglalakad malapit sa kanila, at marami-rami ang dumadaan sa kanilang lokasyon. Sinabi ni Enred na sa lahat ng loops na pinagdaanan niya, natuklasan niya na sa eksaktong oras at lugar na ito lang nila maaaring hayaang dumaan ang mga kalaban ng hindi nakikipaglaban. Ito ang tanging paraan para sila'y makatakas. Tahimik na naghihintay ang lahat habang nakikinig si Enred ng mabuti. Nang matiyak niyang wala nang paparating, lahat ay naghintay ng may kaba para sa kanyang utos. Sinabi niyang lahat ay naaayon sa kanyang plano, at ang huling hakbang ay magaganap pagkalubog ng araw, kapag dumilim na. Ipinaliwanag niyang malinaw ang dahilan kung bakit palagi silang nabibigo na makatakas sa demuhang ito. Nakarating sila sa isang lugar, at sinabi ni Henry na imposible ito. Isa sa mga kasamahan ang napakamot sa ulo at sinabing sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, nauwi sila mismo sa kampo ng kalaban. Sinabi ni Enred na ang mga sundalo ng Aspen ay pinapatay ang lahat sa damuhan upang patahimikin sila dahil may tinatago ang mga ito sa lugar na hindi dapat malaman ni Newman. Nakita nilang may isang uri ng dambana sa gitna ng kampo, may nakataas na mga watawat, at maraming kalansay sa paligid. Nag-isip si Enred kung ano ang mangyayari kapag may mas mahalaga pang bagay kaysa sa paghuli sa kanila. Sinabi niya sa grupo na oras na para kumilos, at siguradong may paraan para makatakas sila. Habang naglalakad papasok sa kampo, tinanong ng tagapag-alaga kung bakit niya gustong sunugin ang kampo ng kalaban. Sinabi niyang baliw ito at malamang na mapaligiran sila at mapatay. Sa wakas, tinanong ni Enred ang pangalan niya. Nagpakilala ang tagapag-alaga bilang Mac. Binalaan siya ni Enred na hindi niya papayagan ang anumang pagsuway. Nagsimulang umasta si Mac, ngunit pinatahimik siya ni Andrew at agad na sinundan ang kilos ni Enred. Sinabi ni Mac na hindi na kailangang paalalahanan siya ni Andrew, ngunit idinagdag niya na hindi nila mahahanap ang tamang daan palabas dahil maulap ang gabi, wala silang ibang magagawa kundi magtiwala sa kanilang kapten ng grupo. Nakita natin si Enred na pumutol ng tela ng isang tent. Akala ni Mac ay tapos na sila,
ngunit nang pumasok sila, wala itong laman. Pinagdudahan ni Mac kung bakit parang alam na alam ni Enred ang tungkol sa kampo. Iniisip niyang masyadong pabaya si Enred sa pagpasok sa kampo ng kalaban. Ngunit sa kabila nito, wala silang nakitang ni isang sundalo, kahit na malinaw na nasa kampo sila. Paano ito posible? Sinabi ni Enred na tumigil sila nang makarating sila sa dambana. Sinabi niyang maghintay ang lahat doon. Sa isip ni Enred ipinaliwanag niya na noong nakaraang loop sinubukan na niyang makapasok sa kampong ito ng maraming beses. Nang una niyang mapansin ang watawat at hawakan ito, agad na tumugon ang buong kampo sa kanya. Sinabi niya sa kasamaan niya na ang gustong itago ng mga sundalo ay ang watawat na iyon, at ang pangunahing layunin nila ay protektahan ito. Nagtaka siya kung ano ang mangyayari kapag nasunog ang buong kampo. Nagtataka si Mac kung paano nalaman ni Enred na naroon na ang watawat. Nagsimula siyang magkaroon ng maling akala, iniisip kung sinabi ba ito ng pinunong diwata kay Enred. Sinabi niya na ang babaeng iyon ang nagtalaga sa nobody na ito. Sinabi ni Enred na magiging abala ang mga sundalo sa pagprotekta sa watawat. Bigla na lang napapaisip si Mac. Ang dahilan kung bakit bigla siyang nag-takeover sa pagkontrol ng grupo at sumugod sa kampo ng kalaban ay maaaring para tapusin ang isang lihim na misyon. Sinabi naman ni Enred na, makakatakas sila habang abala ang mga kalaban, at kailangan nilang maghiwalay sa dalawang grupo mula ngayon. Ang isang grupo ay magiging pahin upang akitin ang mga kalaban, habang ang isa naman ay magsisimula ng sunog. Kusa naman nagboluntaryo si Mac na sasama siya sa grupo ng pahin na ikinagulat ni Enred. Sinabi ni Enred na laging nagrereklamo si Mac pero bigla itong naging kooperatibo ngayon. Gayunpaman, naisip niyang mas mabuti ito. Maraming beses na niyang nadala ang grupo sa kampo ng kalaban, pero ngayon lang siya nagkaroon ng ganito karaming kasamahan. Ayon kay Enred, ito ang pinakamahusay na loop na naranasan niya at pakiramdam niya na magtatagumpay sila. Biglang may isa sa mga kalaban ang tinamaan ng bato sa ulo, at nakita nilang tumatakbo si Mac palayo. Sumigaw ang iba para alertuhan ang mga sundalo at nagsimula siyang habulin. Sinabi ni Enred na magtatagumpay siya. Nakita natin siyang inabot ang isa sa mga sulo, at sinabi niyang ito na ang pinakamainam na pagkakataon para makarating sila sa kinabukasan. Ngunit biglang may lumabas na isang napakalaking tao sa tabi niya at buong lakas na pinutol ang sulo gamit ang isang mabigat na atake. Nanlamig si Enred at napansin niyang hindi man lang niya naramdaman ang presensya ng taong ito. Hinugot niya ang kanyang espada at sinabing hindi pa niya nakikita ang lalaking ito sa kahit alin sa kanyang mga loop, pero alam niyang delikado ito. Nagtaka siya kung saan nagmula ang isang ganito kalakas na tao. Tinitigan siya ng lalaki at tinawag siyang daga. Sinabi ni Enred na huli na sila. Nagtaka ang lalaki kung ano ang ibig niyang sabihin at tumingin sa paligid kung saan nakita niya ang isang tent na nasusunog. May isang lalaking nakabalabal na sumigaw tungkol dito, at nakita natin ang grupo ni Andrew na tumatakbo palayo na may dalang mga bar aisles. Sinabi ng lalaki sa lahat na apulahin ang apoy. Ipinaliwanag ni Enred na inakit ni Mac ang karamihan sa mga kalaban, habang siya naman ang kumuha ng atensyon ng iba. Si Andrew ang nagsimula ng sunog sa mga tent, at ngayon kailangan na lamang nilang tumakas. Pinukpok ni Enred ang paa niya sa lupa, sinabing lahat ng atake ay nagsisimula rito, habang naghahanda siya para sa isang malakas na tusok. Dagdag niya, dapat gamitin ang pag-apak sa lupa upang itulak ang katawan at tumulak pasulong upang mahanap ang kahinaan sa depensa ng lalaki. Habang sumusugod si Enred gamit ang kanyang espada, napansin niyang abala ang lalaki. Ngunit bigla itong tumingin sa kanya, nagtagpo ang kanilang mga mata, at umiwas ito sa atake nang walang nasasayang na galaw. Agad itong napunta sa likuran ni Enred bago pa siya makapag-react. Naramdaman ni Enred na hindi maganda ang sitwasyon. Bigla niyang napansin ang hiwa sa kanyang tiyan. Yumuko siya, hawak ang sugat, at sinabing iyon na ang pinakamagaling na tusok na nagawa niya. Lumingon siya sa lalaki, na tinawag siyang mahina. Ramdam ni Enred ang malaking agwat sa kanilang kakayahan at inamin sa sarili na hindi niya ito kayang talunin, hindi sa kasalukuyang antas niya. Naisip niya na sa kabila ng lahat ng loop, ng lahat ng mga ambush na pinagdaanan niya sa damuhan, at ng pagkamatay ng lahat maliban sa kanya, sa wakas ay akala niya nalampasan na niya ang mga hamon ng loop na ito. Ngunit ngayon, napagtanto niyang ang lalaking ito ang tunay na pader ng loop na ito.
Habang itinaas ng lalaki ang kanyang espada, sinabi ni Enred na kung mamamatay siya, kailangan niyang kontrolin muli ang grupo at ulitin ang loop na ito ng paulit-ulit upang makakuha ng pagkakataong labanan ang taong ito. Nagsimulang tumawa si Enred, na ikinagulat ng lalaki. Pero bigla itong nanas at tinanong kung bakit siya tumatawa. Itinuro ni Enred ang kanyang espada sa lalaki habang nakangiti. Sinabi ng lalaki na hihiwain siya at ipapakain sa mga aso. Agad nitong iniwas-iwas ang espada kay Enred. Binaba ni Enred ang kanyang poster, inihanda ang kanyang sandata, at sinabing malalampasan niya ang pader na ito. Nagawa ni Enred na harangin ang atake, nagdulot ng mga nagliliyab na spark mula sa kanilang salpukan. Sinimulan ng lalaki na i-parry ang atake, na naging sanhi ng pag-slide ng espada ni Enred pababa sa espada ng kalaban. Nagulat si Enred sa bilis ng kalaban. Sinamantala ng lalaki ang pagkakataon upang maglunsad ng mabilis na follow-up na atake. Nakaiwas si Enred sa unang atake, ngunit mabilis na sumunod ang isa pa. Muli niyang naiwasan ito, nagulat sa bilis ng lalaki mula sa ganoong posisyon nagwas-iwas paitaas. Hindi pa rin natapos ang sunod-sunod na atake ng kalaban. Sa huli, nakuha ni Enred na harangin ang isang malakas na hampas, ngunit ramdam niya ang kapangyarihan sa likod nito. Napagtanto niyang wala siyang pagkakataong mag-counterattack, sobrang laki ng agwat ng kanilang mga kakayahan. Desperado siyang gumawa ng paraan upang lumikha ng puwang upang makalayo. Kumuha si Enred ng isa sa kanyang mga punyal mula sa dibdib niya at inihagis ito papunta sa lalaki. Ngunit nang malapit na ito, itinaas lamang ng lalaki ang kanyang braso at dineplekta ito gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi inaasahan iyon ni Enred. Agad na nilapitan muli ng lalaki si Enred at tumusok diretso sa dibdib nito. Habang naririnig ni Enred ang sigaw ng kanyang mga tauhan tungkol sa apoy na kumakalat, nakita natin na ang espada ng lalaki ay dumaan malapit sa mukha ni Enred, ngunit ito'y napatigil dahil sa pagkakadistract nito. Ang buong dambana ay nasusunog na ngayon, at ang apoy ay papalapit na sa watawat. Ang lalaking nakabalabal mula kanina ay sumigaw sa kanyang platoon commander, tinatanong kung naiintindihan ba nito ang kahalagahan ng sitwasyon. Napagtanto ng platoon commander na hindi basta-basta susuko si Enred, at walang takot sa kanyang mga mata. Sinabi niya kay Enred na magkikita sila ulit bago nagdesisyong umatras. Nagulat si Enred sa madaling pag-address ng commander, iniisip kung baka hindi ito ang tunay na pader ng loop. Sinabi niyang kahit hindi man ito ang tunay na kalaban, kailangan pa rin niyang malampasan ang loop na ito at kailangan niyang magpatuloy upang mas lumakas pa mula rito. Narinig niyang tinatawag siya ni Andrew, sinasabing kailangan na nilang umalis. Lumingon si Enred pabalik sa commander, at nagtagpo ang kanilang mga mata. Gusto pa sana niyang labanan ito, ngunit isinuksok niya ang kanyang espada at napagtanto na ang pinakamahusay na desisyon ay tumakas kasama ang kanyang grupo. Sumigaw siya ng retreat. Habang nakita nating sinusubukan ng mga kalaban na apulahin ang apoy sa dambana. Habang tumatakbo ang grupo, sinabi ni Enred na isa sa mga pumunta sa kabilang direksyon ay nawala, at 5 na lang sila sa kanilang grupo ngayon. Tinanong ni Mac kung iyon na lang ba sila at kung magpapadala ba ng panghabol ang kalaban. Sinagot ni Enred na hindi. Narinig nilang umuubos si Henry, na nagsisimulang bumagal, at nakita nilang may maliit na grupo ng mga sundalo ang humahabol sa kanila. Agad na bumalik ang mga lalaki upang ipagtanggol si Henry. Natapos ni Enred ang kalaban niya sa pamamagitan ng pagputol ng ulo nito. Sinaksak ni Mac ang isang kalaban sa lalamunan, at ginaya siya ni Andrew. Sinabi ni Enred sa iba na huwag mag-atubili at magpatuloy sa pagtakbo. Nakita natin ang isa pang kasamahan na Ainul Alayan si Henry. Sinabi ni Henry na hindi magtatangkang sundan at humabol ang mga kalaban kung magpapatuloy silang tumakbo papunta sa lugar ng mga fox at ahas. Nagtanong ang lalaking nakaalalay kung magiging mas mahirap din ba ito para sa kanila, at nginitian siya ni Henry na nagsasabing may alam siyang ligtas na ruta, ang daan ng mga ngaso. Sinabi ni Enred na nagtitiwala siya kay Henry na gabayan sila sa tamang daan habang nakakalayo na sila sa mga kalaban. Sinabi ni Enred na hindi na niya naririnig ang mga yapak ng mga humaabol sa kanila mula sa likuran habang nakikita silang tumatakbo. Makikita natin ang isang fox na nagmamasid sa kanila. Dahil sa mga pagsisikap nina Andrew at Mac, natulungan nilang mawala ang mga humahabol ng madali. Kung hindi dahil sa landas na tinahak ni Henry,
hindi nila agad matatalikuran ang mga humahabol. Nagtulungan ang bawat miyembro ng squad para makarating sa puntong ito. Nagsisimula ng sumikat ang araw at binablock ni Inrid ang liwanag gamit ang kanyang kamay habang tinitingnan ang langit, nakitang-kita niyang nakarating siya sa susunod na araw. Nagpapatuloy sila sa pagtakbo sa mga bukirin at nakarating sa kanilang kampo. Tanong ng isa sa mga lalaki kung ano ang nangyari sa kanila habang kitang-kita silang duguan at hingal na hingal. Sinabi ni Henry na parang malapit na siyang mawalan ng malay, at narinig natin siyang bumagsak sa sahig. Pinapa-crack ni Inrid ang kanyang likod at sinabing natapos na nila ang loop na yun at halos lahat ng kasama niya ay buhay pa. Ngayon, maaari na niyang ipagpatuloy ang kanyang mga araw. Tumalon sa shrine kung saan makikita pa ring buo ang bandila pero ang ibang mga kagamitan ay sira na. Tanong ng isa sa mga lalaki sa nakarobang tao kung ano ang nangyari sa flag at sinabi niya na kailangan nilang ihanda ito muli. Hindi niya inasahan na ang kilalang Grey Dog ay hindi kayang pigilan ang ilang maliliit na sundalo. Makikita natin si Grey Dog, isa sa mga commander ng kumpanya, na nagsasabing hindi niya maintindihan kung anong nangyari, dahil ang mga sundalo na nakaistasyon sa Palasyong Damohan ay ang pinakamahusay sa lahat ng mahuhusay, ngunit may ilang kaaway na nakalusot, sinunog ang kampo at nakatakas. Ang Grey Dog ay isang independent company na parang private contractors. Nakuha nila ang pangalan mula sa Grey Dog na naninirahan sa Principality of Aspen, isang hayop na may matinding ugali at may pangangailangan na kumonekta sa anumang target na napili, maging ito man ay mag-isa o sa digmaan. Kaya't tinatawag din ang kumpanya ng Grey Dog na Persistent Lovers. Hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa nila sa ganitong setup. Tanong ni Grey Dog sa lalaki mula kanina kung malakas ba ang hinarap niyang kalaban, at dito natin malalaman ang pangalan niya ay Mitch Hurrier. Sabi ni Mitch, kung hindi dahil sa apoy, madali lang niya tapusan ang kalaban. Sinabi Grey Dog na swerte lang siya, at ang swerte ay isang kasanayan na rin niya. Sinabi ni Mitch na hindi na mangyayari ulit iyon, at nakita natin si Inred sa loob ng kanyang tolda na nagsasabing nakakainis na nakaharap siya sa pader, pero hindi niya ito malampasan, at gusto niyang patuloy na labanan ito. Sinabi ni Inred na balang araw, at naputol ito, habang lumipat ang eksena makikita natin si Mitch na determinado na patayin siya sa sarili niyang mga kamay sa susunod nilang pagkikita. Lumipat kay Inred kasunod ng sinabi niya, malalampasan din kita at hihijitan. Makikita natin si Rem na nilalaro ang kanyang palakol sa hangin, nagsasabing sobrang bored siya at dapat ay nagbabalik na si Inred mula sa recon, at nagtataka kung bakit walang balita mula sa kanya. Kinuha niya ang kanyang palakol at naupo sa kama, nag-iisip kung baka namatay na si Enred. Sinabi niya na kahit gumaling siya kamakailan, maliit na isda pa rin siya, kaya hindi na nakakagulat kung namatay siya. Hindi madalas mangyari, pero talagang nagustuhan niya si Enred at buntong hininga na wala siyang magagawa kung patay na ito. Nakita natin si Ragna na nagising din at tinitingnan si Rem na nasa kakaibang posisyon. Tinanong niya si Rem kung anong tinitingin-tingin niya sa kanya, at nag-wave si Rem ng magandang umaga sa kanya at nag-wave din si Ragna pabalik. Nagsimula si Rem na ngumiti at sinabing mukhang gusto niyang patayin siya habang hawak ang kanyang mga palakol. Sinimula ni Ragna na hilahin ang kanyang espada, tinatawag siyang baliw na aso. Tumalon sa leader ng company commander na nagsimulang magtanong kay Inred tungkol sa kanyang scout mission, tinatanong kung paano niya nasunog ang buong lugar at nalaman mo ang ambush ng mga kalaban at napigilan ito. Sinabi ni Inred na patuloy siyang gumawa ng pinakamahusay na desisyon sa sitwasyon at nagkataon lang na swerte siya. Nakipag-eye contact sa kanya ang babae habang binanggit ang salitang, swerte, at sinabi niyang okay, pinagpapahinga siya at magpagaling at sinabi niyang sana ay makamit niya ang isang bagay. Nagbigay galang si Inred sabay walkout, pero hindi inasahan ng diwata ang ganitong kalaking resulta, nagtataka kung sino ba talaga ang ating bida. Nang umalis si Inred, sinabi niyang wala siyang ideya kung ano ang iniisip ng babaeng diwata. Makikita natin si Andrew na tinatawag siya at nagbow, nagsasabing pasensya na sa mga unang pagkilos niya, at buhay siya dahil sa kanya, nagtataka kung magkikita pa silang muli. Nag-wave si Inred at sinabi niyang siguro, kung mag-cruise man ang kanilang mga landas, nagsimula nang maglakad si Inred, at hinawakan ni Andrew ang kanyang espada at yumuko kay Inred, at sumunod ang iba sa kanya, nagbigay galang. Sinabi ni Inred na nagawa niyang ibalik ang apat sa kanila,
pero nagtataka kung iyon ba talaga ang pinakamainam niyang ginawa. Sinabi niyang nawalan siya ng 2 miyembro, at kung medyo mas malakas siya, malamang ay mailigtas din niya sila. Sa lahat ng loops, kayang lampasan ni Inrid ang kanyang mga limitasyon. Balang araw, matatapos din ang kanyang desperadong pagsusumikap at magtutuon sa tunay niyang layunin na maging isang kabalyero. Gagamitin niya ang kanyang mga loops bilang hakbang patungo sa layuning iyon, at para hindi pa ulit-ulit na maranasan ang parehong araw, kailangan niyang maging mas malakas. Narinig niya ang kanyang squad na nagsisigaw na nagsimula na naman sila, at nakita natin ang mga spark na lumilipad habang parehong nag-aasaran si Ragna at Rem, nagsasalpukan ang malalakas na atake. Pareho silang seryoso ang ekspresyon kumpara sa kanilang usual na sparring. Sinabi ni Inrid na hindi pa niya ito nakikita, nakipag-spar na siya sa kanila ng maraming beses pero hindi pa niya nakita ang mga ekspresyon nila. Sinabi ng isa sa mga lalaki na hindi na sila tao, tinawag pa silang mga halimaw. Sinabi ni Inrid na sa tingin niya, kailanman hindi kailangang mag-all out ng dalawa laban sa kanya kaya't kailangan niyang ayusin ang mga prioridad niya at gawin nila ang mga parehong mukha kapag nakipag-spar siya sa kanila. Nakikita natin si Ragna na humaharang sa atake ni Rem, at pagkatapos ay tinignan si Inrid. Sinabi ni Rem na kailangan niyang mag-report sa kanila kung nakabalik na siya, tinanong kung bakit siya nagtatago ulit na parang pusa. Nagsimula siyang magalit sa iba si Rem at sinabi na kung hindi nila siya lalabanan, umalis na lang sila. Binanggit ni Ragna ang tungkol sa pagkakasugat ni Inrid at sinabi niyang konting scratch lang iyon. Tinanong ni Inrid tungkol sa kanilang mga teknik, pero agad na sinabi ni Rem na maghugas na lang at magpahinga. Nagdesisyon si Inrid na itanong kay Ragna tungkol dito at inulit ang parehong tanong, at tinanong ni Ragna kung seryoso siyang tinatanong ito ngayon. Tanong ni Inrid kung hindi ba magandang panahon, at tumalikod si Ragna, sinabi niyang wala lang iyon. Sinabi ni Inrid na parang may gusto siyang sabihin, napaisip si Inrid na sabihin din ito ni Ragna pag gusto niya. Nakita natin ang lahat ng tao na nag-iimpake ng kanilang mga tolda habang nagsimula ng ilipat ng battalion commander, ang buong grupo malapit sa matataas na damuhan, pagkatapos nitong mapag-alaman ang puwersang ambush ng kalaban. Ang mga sugat ni Inrid ay gumaling ng mabuti habang naglalakbay sila, at patuloy siyang nagmumuni-muni sa kanyang mga aksyon at nagsasanay. Nakita natin si Chris na nagtatanong kung nagsasanay siya at nagsasabing aalis sila kinabukasan, tinatanong kung bakit hindi siya magpapahinga. Sinabi ni Inrid na mawawala lang siya saglit. Pinagpag ni Rem ang dila at sinabi na kung patuloy niyang gagawin ito kahit hindi pa lubusang gumagaling ang mga natamong pinsala ay, malapit na siyang mamatay at kailangan niyang magpahinga. Kinabukasan, nagising si Ragna sa tunog ng isang tao na humahampas ng espada at nakita niyang ayos na ang kama ni Inrid, kaya't malamang ay nagsasanay siya. Nagsimula siyang mag-stretch at kinuha ang kanyang espada, nagsasabing magaling siya sa espada at hindi mahirap maging mas malakas, at may pagkakataon siyang maging kabalyero. Pero nakita natin siyang nagsasabing boring iyon at walang ibang ibig gawin bilang kabalyero, tinatanong kung bakit niya gagastusin ang oras at lakas sa ganoon, at hindi niya makita ang kahulugan kaya nawalan siya ng layunin at iyon ang dahilan kung bakit siya narito sa squad na ito. Nagsimula siyang manood kay Inrid na humahampas ng kanyang espada. Narinig natin si Inrid na umuungol sa sakit habang hinahampas ang espada at bumagsak sa kanyang mga tuhod. Makikita natin na hindi pa siya tuluyang gumaling mula sa laban. Binanggit ni Ragna na mali lahat ng mga fundamentals ni Inrid at kailangan niyang matutunan ito ng maayos. Kung puro shortcut lang ang gagamitin para mapunan ang kakulangan sa kanyang fundamentals, magiging imposibleng maging mas malakas siya. Pero kinuha ni Inrid ang kanyang espada, at kita sa kanyang mga mata ang matinding determinasyon, at nagtataka si Ragna kung bakit niya pinipilit ang sarili sa ganitong sakit. Naisip niyang itanong kay Inrid kung bakit siya nagsusumikap ng ganito. Napansin siya ni Inrid dahil sa sinanay niyang pandama, sinabi ni Inrid na gusto niyang maging mas malakas. Tanong ni Ragna kung ano ang gagawin niya kapag naging malakas siya, at sinabi ni Inrid na magiging kabalyero siya. Sinabi ni Ragna na ang kabalyero ay isang tao lang na magaling makipaglaban, tinanong kung ganoon ba kalaki ang kahulugan nito kay Inrid. Sinabi ni Inrid na ang kabalyero na inaasam niyang maging ay isang taong nagpapasya para sa kanyang sarili kung ano ang tama at nag-aangat ng espada para sa karangalan, para sa mga may sakit at mahihirap, at para protektahan ang mga mahal niya sa buhay.
Nagtaka si Ragnar na ginagawa ni Inred ang ganito. Para sa karangalan at merito, at sinabi niyang ang lakas ay isang kasangkapan lang, dahil ang kabalyero ay isang espada. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang gusto niyang gawin. Naglakad siya pasulong, nagsasabing hindi niya malalaman hanggang hindi niya ito tutuklasan. At tinawag si Inred, tinanong kung nais niyang matutunan ang espada. At dito na nagtatapos ang episode. Kakaabangan ang susunod na mangyayari, matututo na. Kaya si Enred ng tamang swordsmanship para sa paparating na malaking digmaan magaganap sa susunod na episode. Kung gusto ng ganitong kwento ay pindutin muna ang subscribe at bell para update ka sa next video at mag-iwan ng comment sa baba para sa susunod na mangyayari. Maraming salamat sa panunood mga lord.